Nasunog ang isang gasolinahan sa Tuguegarao City. Sa inisyal na investigasyon ng BFP, posibleng pumalya ang pump ng dispenser at pinagmulan ng sunog. Aabot sa kalahating milyong piso ang halaga ng pinsala. Nabundol ng motorsiklo ang isang nagbibisikleta sa Magaraw, Camarines Sur. Parehong tumilapo ng rider at siklista na pareho ring nakainom ayon sa pulis. Tinitingnan ng PNP kung dapat panagutin si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa obstruction of justice. Sinabi kasi ni Duterte na alam niya kung nasaan ang wanted na si Pastor Apollo Kibuloy pero secret daw kung saan. May report si Jonathan Andal. Abril nag-issue ang mga korte sa Davao at Pasig ng mga waran para maaresto si Pastor Apollo Kibuloy. Wanted siya para sa patong-patong na kaso kabilang ang child abuse at qualified human trafficking. Pinuntahan na ng mga otoridad ang mga property ni Kibuloy sa Davao Region pero hindi pa rin nahahanap ang pastor. Kung tatanungin daw si dating Pangulong Duterte kung nasaan si Kibuloy, Pastor, siguro mag-surrender. Huwag mag-surrender, magtago ka na lang. Pero kung tanungin mo kung saan si Pastor, alam ko kung saan si Pastor. Pero secret. pinag-aaralan ng PNP kung may pananagutan ng dating Pangulo sa paglihim ng pinagtataguan ni Kibuloy. Ang isang tao na alam na ang kinakokoonan ng isang wanted person may be held liable for obstruction of justice. Papag-aralan muna po ng mga abogado po ng PNP if those statement may constitute obstruction of justice or just a simple words taken out of context. Gusto raw munang makuha ng PNP kay Duterte ang buong konteksto ng kanyang pahayag para malaman kung nagbibiro lang ang Pangulo. Ngunit sabi ng kanyang dating Executive Secretary na si Salvador Mejaldea, hindi nagbibiro ang dating Pangulo. Paalala ni Mejaldea, abogado rin si Duterte na pwedeng igiit ang attorney-client privilege o protektahan ng confidentiality ng napag-uusapan ng isang abogado at kanyang kliyente. Ang dating Pangulo ang administrator ngayon ng ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy. Sabi ni Bayan Muna Chairman Nery Colmenares, ipinakikita ni Duterte na mas nangingibabaw para sa kanya ang personal loyalties kaysa sa batas at pagkamit ng hustisya. Dapat nga raw panagutin ng Pangulo sa ilalim ng Code of Professional Responsibility and Accountability. Sabi naman ng isang legal expert, walang pananagutan si Duterte dahil lang sa tumanggi siyang isiwalat ang pinagtataguan ni Kibuloy. Wala hong obligasyon para sa kanya na sabihin kung saan. Puwera na lang kung siya'y nautusan ng korte na sabihin. It's going to be a moral liability or a moral obligation. There is no legal obligation for him to say where Kibuloy is. Pakiusap ng PNP, makipagtulungan sana kung may nalalaman tungkol sa pinagtataguan ni Kibuloy. Sila po ay tinuturing na nating mga pugante. Mabigat po itong mga kasong kinakaharap po nitong mga akusado. Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA Integrated News. Humingi na ng tawad ang lalaking nag-viral dahil sa mapang-asar na pambabasa sa isang rider sa Wata Wata Festival. May report si Nico Wahe. Ilang araw nang laman ng social media ang lalaking ito. Buwisit ang mga netizen dahil sa video, makikitang tila tuwang-tuwa pa siya sa pambabasa sa isang rider gamit ang water gun noong Wata Wata Festival. Kanina, iniharap siya ni Mayor Zamora sa media. Humingi siya ng paumanhin sa naging asal niya. Humingi po ako ng paumanhin sa inyo sa mga nasasabi ko po sa inyo. Lalo na po sa rider, humingi po ako ng tawad po sa inyo at gusto ko po kayong makita. At sa personally na gusto ko po sa inyo humingi ng paumanhin po. Nai-stress na rin po ako na kung ano-ano na lang din po lumalabas sa pagbabanta sa akin na lalo na po sa mga pamilya ko. Huwag naman po sana nilang idamay kung may galit po sila sa akin. Ako na lang po ang nila dahil masakit din po. Tigilan na rin daw sana ang pag-order at pagde-deliver sa kanyang address ng iba't ibang item. Rider at seller daw kasi ang naapektuhan. Kung pagbabasehan ng video, wala raw nilabag na ordinansa ayon kay Mayor Zamora. Pero hindi raw ibig sabihin nito na ligtas na siya sa anumang reklamo. Kung sakaling yung rider na binasa niya, nasira ang cellphone o di kaya ang laptop, pwede siyang kasuhan ng reckless imprudence resulting to damage to property. Pero depende ngayon yan kung yung rider na ito ay pupunta dito upang mag-file ng complaint.
Muli ring nanawagan si Zamora sa lahat ng naapektuhan ng basaan na dumulog sa City Hall para makapagsampa ng reklamo. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinaigting sa isang barangay sa Calasiao, Pangasinan ang ordinansang Aso Mo, Itali Mo matapos masakmal sa mukha ang isang bata. May report si Russell Simorio ng GMA Regional TV. Sugat sa mukha at mga gasgas ang inabot ng 4 na taong gulang na batang iyan sa Calasiao, Pangasinan nang sakmali ng aso ang kanyang mukha. Naglalaro raw ang bata sa gilid ng kalsada nang atakihin ng aso. Mabuti na lang at hindi siya nabulag. Biglang nagtagtabuhan ng mga bata dyan tapos dumaan yung aso. Yung wab sabi niya. Dito niya na sa bata. Sinagot ng may-ari ng aso ang pagpapaturok ng anti-rabies vaccine sa bata. Ayon sa Center for Health Development Region 1, 9 nang namatay dahil sa rabies sa Pangasinan mula Enero hanggang Hunyo. Ang rabies po kasi kapag tumama po yan sa isang tao at nagkaroon po ng sintomas, 100% fatal po iyan. Hinigpitan na ang implementasyon ng ordinansa sa barangay na Aso Mo, Itali Mo. 500 pesos ang multa sa mga lalabag. Ayon sa Barangay Council, umabot na sa 8 pet owner ang pinagmulta dahil hinahayaan nilang pag-alagala ang kanilang alagang aso. Russell Simorio ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nababahala raw si Senator Amy Marcos sa nakita umano niyang plano ng China na paggamit ng hypersonic missiles. May nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Hindi naman nila iniisip na lulusob dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Ang plano, air. At ang plano yung hypersonic missile at nakatakda na yung 25 na target nila. Hindi sinabi ni Marcos kung saan niya nakita ang plano, pero kinabahan daw siya lalo na nang malamang hindi kayang pigilan ng Amerika ang hypersonic missile ng China. Sinubukan naming hingan ng detalye ang opisina ni Senator Amy Marcos pero wala silang tugon. Ang Department of Foreign Affairs at Department of National Defense wala ring komento sa ngayon. Ang Chinese Embassy naman sa Pilipinas sinabing titingnan daw muna ang post ng senadora. Senator Sonny Angara, itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos na bagong DepEd Secretary. Ilan daw sa utos ng Pangulo, i-improve ang pagtuturo ng history at pataasin ang international standing ng Pilipinas sa Program for International Student Assessment o PISA. May binanggit siya about history, yung hindi nakapokus masyado lang sa memorization, pero hindi sa pag-uunawa o pag-iintindi sa mga nangyari talaga, kung bakit nangyari yun. At yung making history interesting for our young people. Panukalang 6.352 trillion pesos na 2025 national budget aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos. 3 patay matapos umanong masuffocate sa ilalim ng kanilang hinukay na lupa sa Balingasag, Misamis Oriental. Base sa investigasyon, posibleng nagmina ng ginto ang mga biktima. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. No appearance ni Jeneline Mercado sa pinakabagong station ID ng Kapuso Network. Indikasyon nga ba ng paglipat niya ng ibang network? Paglilinaw ng manager ni Jen na si Becky Aguila, hindi nakasama ang aktres sa station ID shoot dahil hindi raw siya available noong araw na yun. Pero inimbitahan daw ng network si Jen at labis daw nila itong na-appreciate. Ang isyong yan ang laman ng kumalat na screenshots online kung saan nakipagsagutan umano ang TikTok account ni Dennis Trillo na hindi nagustuhan ng ilan. Paliwanag ng talent agency ni Dennis na hack ang TikTok account ng aktor bandang tanghali kahapon. Hindi raw si Dennis ang nag-iwan ng mga malisyosong komento dahil nasa taping siya at limitado ang paggamit ng cellphone. Jin ng BTS, babiyahing France para maging torchbearer ng South Korea sa Paris 2024 Olympics ayon sa mga ulat.
Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sang lolo ang lagi raw laman ng isang library sa Pangasinan. Sikreto raw kasi ng pagkakaroon niya ng matalas na isip sa edad na 69 o 79 ang madalas na pagbabasa ng libro. Pusuan na yan sa report ni Oscar Oida. Meet Lolo Stanislao Valdez, isa sa mga suki ng Villasis Municipal Library sa Pangasinan. Kada linggo, hindi bababa sa 3 ang hinihiram na libro ni Lolo. Ang hilig ni Lolo, history at literature books. At paborito niya ang mga bigating author. Victor Hugo, Shakespeare. Sana all. Partida, wala pang reading glasses yan sa kabila ng edad na 70. College daw nagsimula ang pagkahilig ni Lolo sa pagbabasa ng libro na hindi lang daw niya libangan. Paraan din daw niya ito para mapanatiling matalas ang isip. Nagbasa ka din, nagkakabaw, pesa ang man mo. Ang kanyang misis na lang na isang retired teacher ang kasama ni Lolo sa bahay dahil ang kanilang 3 anak may trabaho na sa iba't ibang bansa. Buti na lang may library tayo. Di ba araw-araw dito ako nagbabasa. Oscar Oida nagbabalita para sa GMA Integrated News.